Opo. Okay, sige. Makinig po ng mabuti. Yung mga nasa unahan po, nalinaw po. Okay. Yung mga nakatayo po, panatilihin po ninyo na maayos yung pila po ninyo na hindi po nakaharang sa mga dadaan, ha? Yung nasa hulihan po na nakatayo, si ma'am na nakaputi. Ma'am, kayo na po yung huli ng pila, ha? Kung may susunod po sa inyo, wag pong hayaan, ha? Paalala na rin po, natandaan po ninyo yung mga katabi ninyo para maiwasan po yung mga sumisingit. Okay? Good morning po ulit. Magsisimula po kaming mag-orient. Makinig po ng mabuti para po maging maayos tayo ngayong araw. Kami po yung mga social workers dito po sa MSS OPD. Okay? Ang mga pasyente po o yung mga kamag-anak po na nakapila sa amin ay mga pasyente po dito sa OPD. Tama po ba? Opo. Okay. Wala pong mga naka-admit ngayon sa ward at ER. Tama po? Tama. Okay. Wala din pong mga nagpapa-check up sa SOJR or sa mata o yung mga nagki-chemotherapy na rin po. Sige po. Okay, kung malinaw po na lahat kayo OPD patients, makinig po. Okay? Meron pa po ba ditong walang white card? Okay, para po sa mga wala pang white card, makinig po mabuti. Ang kailangan po namin ay yung blue card ninyo, pati po yung laboratory request na hindi nyo pa po nababayaran at hindi pa po napapagawa. Kung maaari din po, sana hindi nakaschedule ngayong araw. Okay? Ang paghihintay po sa amin ay maaaring abutin ng ilang oras, lalo na yung mga nakatayo po, kung pwede pong abutin ng tanghali o ng hapon. Okay? Yung mga kukuha po ng white card, ang ini-interview po namin ay yung pasyente. Kung hindi po kaya ng pasyente at wala dito, yung malapit na kamag-anak po niya. Ang ibig pong sabihin nun, yung asawa, anak, kapatid o magulang lamang po ng pasyente. Hindi po kami nag-i-interview ng malayong kamag-anak o mga kaibigan, kapitbahay na napag-utusan po. Okay? Lahat po ng mga katanungan po ninyo, mamaya po pag nag-ikot yung mga social workers. Habang nagsasalita po ako, iwasan po muna yung paglapit sa amin para po hindi kami ma-istorbo at makapagsimula tayo ng maaga. Okay po? Yung nasa dulo po, ano pong nangyayari dyan? Diyan po kayo nakapila? Okay, sige po. Para po ulit sa mga kukuha pa lang ng white card, pag nakuha na po yung blue card ninyo, pakisulat na po sa maliit na papel o sa extra papel po ninyo yung mga impormasyon na kailangan namin. Una po doon, yung kompletong address ng pasyente ninyo. Pag sinabi pong kompletong address, simula po yun sa numero ng bahay, street, barangay at munisipyo po kung saan siya nakatira. Ibibigay rin po ninyo yung temporary address o yung pansamantalang tinutuluyan habang nandito sa Maynila kung galing po ng probinsya yung pasyente ninyo. Okay? Kailangan rin po ng contact person in case of emergency. Ang contact person in case of emergency po ay kamag-anak ninyong malapit. Okay? Kailangan po ng pangalan niya, contact number, at address din po. Okay, bukod po doon, pakisulat na rin po yung mga pangalan ng anak ng pasyente. Okay, paalala po yan, lalo na po sa ating mga senior citizens na nahihirapan pong magtanda ng pangalan at mga edad ng anak nila. Okay, edad po ang kailangan namin, hindi po yung araw at taon ng kapanganakan. Okay, kung wala pong anak yung pasyente, ang isusulat po ninyo ay yung pangalan at edad ng mga kapatid at magulang ng pasyente. Maliwanag po yan, ha? Ayan po yung mga paraan para po mas maging mabilis po yung interview mamaya. Okay, maiwasan po natin na sa loob pa po ng opisina namin habang ini-interview, magko-compute ng mga edad po ng anak at kapatid ninyo. Maliwanag po ba? Okay. Sige, para po sa mga lalapit sa amin, sa mga CT scan at MRI, meron po bang nakapila para doon ngayon?
Okay, para po sa inyo, kailangan po ay meron niyang approval ng radiology or nanggaling na po sa room 126. Yung approval po na yun, importante, doon po nakalagay yung araw ng schedule ninyo at yung kompletong or eksaktong presyo na ilalapit niya sa amin. Kung wala pa po noon, unahin po ninyo yun dahil kahit po nakapila kayong umaga, hindi po namin kukunin ang blue card ninyo. Okay? Para po yan sa CT scan at MRI o iba pa pong mga laboratory procedure na mahal at hindi po sakop ng white card. Kasama po sa requirements noon yung health management plan at clinical abstract. Okay, yung health management plan po, i-check po ninyo ng maayos yung mga dokumento ninyo. Original po yung kukunin namin at hindi po photocopy. Ang health management plan po ay isang buwan lamang po nagtatagal. Pakitignan po yung petsa ng mga dokumento ninyo. Kung wala pong nakalagay na petsa dyan o kung expired na po, hindi na po namin tatanggapin ang blue card ninyo. Okay? Kasama din po yung clinical abstract na 3 buwan naman po nagtatagal. Double check po ninyo para hindi po sayang ang pila ninyo. Kukompletuhin po muna ninyo yung mga nasabi kong requirements bago po kayo pumila sa MSS. Okay? Ang photocopy lang po na gagawin ninyo ay yung blue card, white card, ID ng pasyente at ID po nung naglalakad na representative kung wala po yung pasyente. Okay? Para naman po sa mga lalapit, para sa mga maintenance na gamot, kailangan po natin ng reseta. Yung reseta po na galing sa Radish o yung printed copy po, hindi po yung sulat kamay ni doktor. Okay? Reseta po. Ha? Kasama din po doon yung clinical abstract na 3 months at health management plan na 1 month. Okay? Paalala po yung mga nabanggit kong requirements, yun lang po yung ipapakita ninyo mamaya sa amin kapag po nag-ikot kami. Pakitabi na po yung mga extra ninyong papel para po hindi mahirapan yung mga social workers. Okay, pag nakuha rin po yung blue card ninyo, maghintay lang po ng tawag. Naka-mikropono po kami tatawagin yung pangalan ng mga pasyente ninyo. Okay? May hiwalay pong pila ang mga senior citizen natin na naandito po. Okay? Yung mga may appointment po sa ibang clinics, puntahan nyo na po yung mga appointment ninyo kasi po kapag nakuha namin yung blue card ninyo, hindi na po yung pwedeng hiramin. Kung ipipilit po na hiramin o kunin ang blue card, hindi na po kayo maibabalik sa original ninyong pila. Pwede pong pagbalik nyo ng opisina namin ay dulo na po kayo o kaya wala naman na pong slot. Okay, kaya kung may mga iba-iba po kayong appointment or gagawin ngayong araw, kung pwede niyo po yung unahin at bumalik sa amin sa ibang araw. Okay, bukas naman po kami Lunes hanggang Biyernes. Basta po umaga kayo makapila. Naiintindihan po ba? Okay. Mamaya po, kapag natapos kaming kumuha ng blue card, iwasan po yung tumayo sa tapat ng opisina namin. Maliwanag po, ang hintayan po ng MSS ay dito po sa area na to. Iwasan lang po na humarang kayo sa daanan, lalo na po doon sa tapat ng opisina namin. Daanan po yun ng mga pasyente na, lalo na po kung magkaroon ng emergency. Maliwanag po yan.